Sabi rito, and that day, Pagsasalaraw NG, Miraculous Word. Prophecy by ZCHARIH. And Micah. Upang matupad ang hula ni Zechariah chapter 12 verse 3. Na ang Israel ay gagawin ng Diyos na pabigat sa mga kanyang mga kaalyado. So kita mo gagawin ng Diyos na ang itong Israel na ito, hindi political, kundi ito'y spiritual na plano ng Diyos. Ngunit nakaplano na ang Diyos dito sa hula ni Zechariah chapter 12 verse 3. Na ang Israel, mga kapatid, ay gagawin ng Diyos na pabigat sa kanyang mga kaalyado. Maging pabigat siya. Kung baga ay hindi na kayang kontrolin ng kanyang mga taga-suporta. Sabi pa rito, I will make Jerusalem a burdensome stone for all people who support Israel. So gagawin daw ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong gagawin ang Diyos sa bansang Israel. Kanya po itong gagawin parang mabigat na bato. Bakit mabigat na bato? Na kung sino man ang pumasan sa kanya ay siguradong mabibigatan. All that burden, meaning those nations that support Israel ay mawalang ng ganang suportahan pa ito dahil sa hindi pagsunod nila sa kanilang mga patakaran. Bakit ito gagawin ng Diyos sa Israel na maging pabigat sa kanila? Ano po ang rason, mga kapatid? Para himukin ang kalaban nila na magkaisang digmain ang Jerusalem. Yun yung plano ng Diyos. Kung makita nyo, mga kapatid. Kaya, ginawang pabigat ng Diyos para sa ganun yung mga kaalyado ng Israel ay magkaroon na ito ng pagtatampo. Maging pabigat na sa kanila. Ang tigas ng ulo nitong mga taga-Israel, sabi nila, mga kapatid. All the people of the earth be gathered together against it. Ayon kay Jeremiah, kay Zechariah chapter 12, verse 3. So basahin natin, no? Sabi niya, all the people of the earth be gathered together against it. So lahat po na kung saan ay mangyayari ito once na hindi na darating yung support ng US o sinumang mga kaalyado nila sa bansang Israel. Iyon yung panahon na kung saan sila po'y magkaisa, mag-iisip sila, halina kayo at tayo po'y susugod sa bansang Israel, mga kapatid. Kaya para kay Netanyahu, kung nagawa namin noong almost 16,000 lang ang aming mga sundalo, ngayon pa kaya na kompleto na kami ng kagamitan at marami na kaming mga sundalo, mga kapatid? Kaya nga sinabi rito sa Zechariah chapter 12 verse 5, puntahan natin yan. And the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength, and the Lord of hosts and their God. Sabi niya, meaning, ang lakas nila ay sa Diyos. Hindi sila aasa sa kanilang mga kaalyado, kundi sila ay aasa sa kanilang Diyos, mga kapatid. Ito yung nakita ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Kaya once na silang lahat ay magkaisa, mga kapatid, na sugurin ang bansang Israel, ay silang lahat, mga kapatid, ay ipapakita ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan. Kaya once sila ay magkaisang digmain ang Israel, that's the time na ang Diyos ay mag-intervene para tulungan ang bansang Israel. Di ba? So, pansinin natin, mga kapatid, yung plano ng Diyos. Patitigasin ng Diyos ang ulo ng leader ng Israel dahil alam niyang mayroon siyang plano upang sa ganoon ay mahimok o magkaroon ng desire yung mga kalaban nila na sila po ay susugod, mga kapatid. At sinabi ng Diyos, mangyayari sa araw na yon. This is a confirmation of God's promise to the nation Israel. Sabi niya, at mangyayari sa araw na yaon. Ibig sabihin, kinukumpirma ng Diyos na pag magyari ang araw na yon at sinabi niya, I will destroy all the nations that comes against Jerusalem. Zechariah chapter 12 verse 9. Yan po yung hula ng Zechariah. Sabi niya, I will destroy all the nations that come against Jerusalem.
Ibig sabihin, nakaplano na mga kapatid. So yung nangyayari na yan mga kapatid, once na under pressure na ang bansang Israel, doon naman magkaroon ng katuparan ang mga hulang ito. And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. So lahat nasusugod doon para bombahin ang bansang Israel, ngunit mamamagitan ang Diyos at tutulong sa bansang Israel. According to Micah chapter 7 verse 15, dito ipinaalala ng Diyos sa kanila kung paano sila pinalabas na sa Ehipto. Micah chapter 7 verse 15, basahin po natin mga kapatid. According to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I shew unto him marvelous things. Kaya ipinaalala ng Diyos dito sa bansang Israel. Ganon din sa atin. Minsan, mayroong pagsubok na dumarating sa atin. Iyan ay pagpapaalala sa atin. Dahil kung minsan ay nakaligtaan natin na magpasalamat sa Diyos. Minsan nakaligtaan natin na hanapin ang Diyos. Isa rin yan na nababasa natin na ang Diyos ay laging nagpaalala, laging niyang inuulit-ulit ang kanyang paalala sa atin. Dahil, bakit? Dahil mahal niya tayo. Hindi magpaalala ang isang tao kung siya ay walang pagmamahal sa iyo. Wala akong pakialam sa iyo. Di ba? Pero kung mahal ka ng isang tao, ibig sabihin, palagi siyang magbigay ng paalala sa atin, mga kapatid. Kaya ganun din sa sinabi rito ni Micah, na sabi niya, according to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I shew unto him marvelous things. Sino yung him na tinutukoy? Yung mga kalaban niya, mga kapatid. Ipapakita niya yung kagilagilalas na bagay. Dagdag na sinabi niya, sa harapan niyo ngayon, ipapakita ko ang kagilagilalas na bagay sa harap ng iyong mga kaaway, sabi ng Diyos. Yan po yung confirmation ng Diyos, mga kapatid. At ito ang gagawin ng Diyos sa mga sundalo ng Jerusalem. Pakinggan niyo ito, ha. Sabi ng Diyos sa araw na iyon, ito, mga kapatid, ay pagkumpirma ng Diyos na ang mahina ay gagawin niyang gaya ni David. Verse 8. Zechariah chapter 12, verse 8. Pakinggan niyo ito, mga kapatid, kung paano nangyayari ang hula ng Diyos para maintindihan natin bakit nangyayari ito o bakit mangyayari ito sa darating na panahon. Sabi niya, ipagtanggol ng Panginoon ang mga nananahan sa Jerusalem at siyang mahina sa kanila sa araw na iyon ay magiging gaya ni David. Sino yung tinutukoy niya na mahina na sundalo, mga kapatid? Ito yung mga sundalong babae. Yun ang tinutukoy niyang mahina. At sabi niya, at ang sambayanan ni David, ibig sabihin yung taga-Juda, ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon sa harap nila. Ibig sabihin, pagdating ng harap-harapang sagupaan na yun, mga kapatid, ay hindi makapaniwala yung kalaban ng mga Israelita na kung bakit ang kanilang mga baril ay hindi makaputok, ang kanilang mga kanyon ay hindi makasugod, at hindi makaabante, mga kapatid. Dahil ang kalaban nila ay parang anghel ng Diyos, parang si Gabriel sa harap ng kanilang mga kaaway. Kita mo, mga kapatid? And that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble o mahina among them at that day shall be as David. Matapang. Lalong tatapang ang mga sundalong babae na tinutukoy niyang mga mahihina, mga kapatid. Kita mo? So yun ang gagawin ng Diyos pagdating ng panahon. Ayon dito sa hula ni Zechariah chapter 12 verse 8, mga kapatid. At makikita ng buong mundo ang kagilagilalas na gagawin ng Diyos sa bansang Israel. Sila'y magugulat, sila'y di makapaniwala, katahimikan ang mararamdaman sa bansang ito habang tinatakpan nila ang kanilang mga bibig at ang kanilang
at ang mga imposibleng bagay na nakita nila ayon sa sabi ni Micah chapter 7 verse 16. So basahin natin yung sinulat niyan ni Micah na kung saan yun ang tinatawag na marvelous things or miraculous war na mangyayari sa bansang Israel, brothers and sisters. Yes. Diba? 7:16. Sabi niya rito, makikita ng mga bansa at mga pahiya sa buong nilang kapangyarihan. Kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig at kanilang mga pakinig ay mabibingi. Yun po yung sitwasyon ng kalaban ng bansang Israel pagdating ng panahon. Kaya pag nakita na natin yan na nangyayari, brothers and sisters, ibig sabihin, yun yung time na tapos nang mag-ring ang iyong alarm clock. Kailan ka nang mag-alert. Kailan ka lang i-alerto mo ang iyong sarili, mga kapatid. Dahil yan ang time na kung saan ipinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa harap ng bansang Israel, brothers and sisters. At sa puntong ito, inilalarawan ni Micah chapter 7, verse 17. Itaas mo. Sabi niya, ang sitwasyon ng bawat sundalong lumusob sa Jerusalem at mga lider nito, at sila ay parang ahas, sabi pa diyan, na umuurong sa takot at isinusobsob ang mukha sa lupa sa takot sa Diyos ng bansang Israel. Kita mo sabi niya, they shall lick the dust like a serpent. Para silang mga ahas na nagtatago, mga kapatid. So, ibig sabihin yung mga sundalo na yan, pagdating pala ng panahon, maririnig lang nila yung dagungdong ng tangke de gera ng bansang Israel ay para silang mga ahas na nagtatago doon sa kanilang mga lungga, mga kapatid. Yes, At pag nakita sila, itataas ang kanilang mga kamay, suko na kami. Yun ang ating makikita ayon dito sa sinulat sa hula ni Micah chapter 7 verse 17. Yan ang sinasabi na miraculous war na mangyayari sa bansang Israel, mga kapatid. yes. The whole world sa araw na yon shall witness the power of God in the midst of Israel. Kaya dahil dito wala nang sasamba sa bawat Diyos nila. Ito'y kinumpirma sa sulat ng Zephaniah chapter 2 verse 11. So dahil nga natruma na sila sa lakas at kapangyarihan ng bansang Israel dahil sila po ay ang tingin nila ay parang mga Diyos. Parang mga anghel, parang si Gabriel, pag sila po ay nakipagsagupa sa kanilang mga kalaban. Zephaniah chapter 2 verse 11, the Lord will be terrible unto them, for He will famish all gods of the earth. So, kita mo gugutumin ng Diyos ang lahat ng Diyos sa lupa, mga kapatid. So, bakit niya gugutumin, mga kapatid? Paano ito magugutom? Hindi gutom na literal na gutom, mga kapatid, kundi ito po ay spiritual na gutom ang ipapalasap ng Diyos sa mga taong ang kanilang Diyos na sinasamba ay hindi tunay na Diyos. Yes. Ang Panginoon ay maging kakilakalabot sa kanila. Ibig sabihin, magiging ang takot nila ngayon dahil sa nangyari, experience nila, ay nararamdaman pa nila ngayon, mga kapatid. At ang gagawin ng Diyos sa kanila ay sabi pa doon, sapagkat kanyang gugutumin. Sino yung salitang kanyang gugutumin? Ang lahat ng Diyos sa lupa. So ang Diyos mismo ang hihipo sa kanilang mga puso na sila na po ay hindi na sasamba sa kanilang kanya-kanyang Diyos, mga kapatid. Yes. Wala nang sisimba doon. Wala nang sisimba doon sa Diyos nila na niluluran, mga kapatid. Ayon dito sa ati pong binasa sa hula ni Zephaniah. Ito po ay kinumpirma ng Diyos sa pamagitan ng writer na ito na si Zephaniah, brothers and sisters. Oh, yes. At maging sa Ehipto sa araw na nakita nila ang pagkilos ng Diyos muli, ay makita ng mga tao sa gitna ng Israel. At sila rin ay hindi sasamba din sa kanilang Diyos. Ang Ehipto kasi, mga kapatid, itong Ehipto ay hindi rin sila sasamba sa kanilang Diyos. Sa kay Horus
Isis, Osiris, at sa iba pang, o Diana, sinasamba rin nila yan, mga kapatid. Pero sa araw na yon, sila ay hindi nasasamba. Bagkus sila ay sasamba sa Diyos ng Israel. At sila ay gagawa ng altar ng Panginoon doon sa bansang Ehipto, mga kapatid. Ito po ay kinumpirma din sa sulat, sa hula na Isaiah chapter 19, verse 19. Para atin pong patunayan na ito pong mga hula na ito ay mangyayari palabang. Kaya, bakit ito binibigay sa atin na impormasyon upang sa ganon ay lalo po tayong lalakas ang ating kaugnayan sa Diyos. Dahil sa gagawin na ito ng Diyos sa gitna ng Israel, mga kapatid. At makikita ng taga-Ehipto kung paano ang Diyos ng bansang Israel. Isaiah chapter 19, verse 19, ay ganito po ang kanyang sinabi. Sabi niya, sa araw na yaon, ibig sabihin, ito po ay confirmation, kinumpirma ng Diyos. Sa araw na yaon, ibig sabihin, totoo ang kanyang sinasabi. Makakaroon ng isang dambana sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto at isang haligi sa hangganan ni yaon sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pinakapundasyon ng kanilang pagsamba ay ang Diyos ng Israel. Di ba, mga kapatid? Verse 21. 20 pala. At magiging pinakatanda at pinakasaksi sa Panginoon ng mahukbo sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila ay magsisidaing sa Panginoon dahil sa pamimigati, at magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas at isang tagapagsanggalang, at kanyang ililigtas sila, mga kapatid, dahil ang mga taga-Ehipto ay sasamba na sa Diyos ng bansang Israel. Verse 21, at ang Panginoon ay makilala sa Ehipto at makikilala ng mga taga-Egypto ang Panginoon sa araw na yaon. Anong araw yun? Pagkatapos ng miraculous war. Yon ang tinutukoy ng Diyos. Oo, sila ay magsisamba na may hain at alay at magsisipanata ng panata sa Panginoon at tutuparin nila. Ganon din tayo. Meron din tayong panata, di ba? Na tayo po ay manatiling sumamba sa ating Diyos. At yung panata na yon ay wag mo pong kaligtaan, wag mong kalimutan, manatili yan sa buhay mo, mga kapatid. Dahil kung kinalimutan mo yan, ay parang mo na rin kalimutan ang kaligtasan mo sa Panginoon na naipromise niya para sa atin at sa iyo. Diba? Kaya, sa darating na panahon na yan, itong mga taga-Ehipto ay sasamba na sa Diyos ng bansang Israel. Yan po ang naging epekto ng miraculous war ayon sa sinabi ni Zechariah chapter 12 verse 8 and 9, mga kapatid. At pati na rin yung mga malalakas na bansa, sila rin po ay hihimukin na maniwala sa Diyos ng bansang Israel. At pong bigyang pansin itong sinabi ni Zechariah chapter 8 verse 22. Oo, maraming bansa at mga matibay na bansa ay magsisiparoon upang hanapin ang Panginoon. Kita mo, sinong mga bansa yon? Yung mga malalakas, matitibay, magagaling na mga bansa, ay doon na ang panahon na sila po ay sasamba na sa Panginoon. Sabi niya, magsiparoon upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hihingi sila ng tulong sa Diyos ng bansang Israel. Kita mo, mga kapatid? Sabi niya, sa araw na yun, pag dumating ang panahon na yan, iyan ang epekto ng miraculous war na mangyayari sa bansang Israel. Habang tinitingnan natin yung nangyayari doon sa bansang Israel na miraculous war, ayun yung time na tayo po i-alert natin ang ating palataya sa Diyos. Dahil tumunog na yung alarm clock doon sa Middle East, brothers and sisters. So pagkatapos niyan, mga kapatid, dahil tahimik na, wala nang kalaban ang bansang Israel, sila po ay nabubuhay na ng malaya. Wala na po pwedeng pupunta sa kanila para makipaglaban dahil naipakita na sa kanila harapan ang kapangyarihan ng Diyos.
dito na magsisimulang ang templo, ang pangatlong templo na ito ay maitatayo. Maitatayo nga ba, mga kapatid? At kailan ito maitatayo? After Ezekiel 38 or before Ezekiel 38? Mamaya, pakinggan nyo kung kailan ito pwedeng itayo itong third temple na ito, mga kapatid. Ayon sa hula ni Isaiah, chapter 2, verse 2, ay basahin po natin. Sabi niya, at mangyayari sa mga huling araw, ito po yung last days na tinutukoy ni Isaiah, na ang mga bundok, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Ibig sabihin, maitatayo doon yung templo ng Diyos doon sa Mount Moriah na kung saan nakatayo doon yung mosque o Mosque of Omar, mga kapatid. Sabi niya rito, at mangyayari sa huling araw, ito yung tinutukoy ni Isaiah na huling araw, brothers and sisters. At ito'y kinumpirma na walang hahadlang na. Kumpirmado na wala nang hahadlang para itayo yung third temple sa Jerusalem, mga kapatid. Dahil ang mga malalakas na bansa ay sasamba na sa Diyos ng Israel. Di ba? Maliwanag yun? Yung ating pong pagtalakay dito. Kasi the more na ating iniulit-ulit ito, ay mayroong karagdagang informasyon, mga kapatid. Ito ang last days na tinutukoy ng hula, mga kapatid, na malapit nang mangyari. So, pansinin natin yung sulat dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. Sabi niya, huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban na nang dumating mula sa pagkataliwakas. Ibig sabihin, except there come a falling away first. Ano ba yung ibig sabihin ng falling away? Mga kapatid, iyon yung tinatawag na spirit of rebellion or spirit of perversion in the Word of God. Na instead, na isa lang ang Diyos na dapat nating makilala, ayon sa Ephesians chapter 4, verse 5 and 6, ay ginawa nilang tatlong Diyos. Kaya, mga kapatid, ang nangyari, ito yung tinatawag na open rebellion or spirit of perversion sa panahong ito, na instead na paniwalaan nila ang isang Diyos, ay nagdagdag sila ng panibago at tatlong Diyos. At dahil doon, mga kapatid, ang buong mundo ay pinadalhan ng Diyos ng espiritu ng kamalian dahil sa hindi pagpaniwala sa katotohanan. Kaya, sige, padalhan ko na lang kayo ng mali dahil doon naman kayo naniwala sa mali. Di ba yung chismis? Pag mayroong dumating na chismis sa isang tao, pag mali, naku, nakaganon ang tainga. Pag narinig niya na parang masarap sa tainga, pero chismis pala yun, hindi pala totoo. Ganon din sa spiritual. Pag mali na kwento sa spiritual na bagay, ayun ang pinapaniwalaan ng mga tao, mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, dahil sa galit ng Diyos ay nagpadala siya ng spirit of delusion. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11. Sige, sister, basa. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Kaya dahil sa kanilang hindi sunod sa katotohanan, ay pinadalan sila ng Diyos ng espiritu ng kamalian, brothers and sisters. Kita mo? Kaya binigyan sila ng Diyos ng tsansa, pero ayaw nilang maniwala. Kaya pakinggan niyo ito, mga kapatid. Ang third temple ay maitatayo bago ang mystical coming of Jesus Christ. Ibig sabihin, makikita pa natin na tinatayo ang templong iyan before the mystical coming of Jesus Christ. Bakit natin nasabi yan? Anong reason saan tayo kukuha ng idea
na magpapatunay na itatayo ang templo before the first 3.5, mga kapatid. Ayon sa Revelation chapter 11 verse 1, ay ito po yung ating bibigyang pansin. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. Ibig sabihin, yung dalawang propita ay binigyan ng panukat, sukat. Sino ang kanyang susukatin, mga kapatid? At sukatin mo ang templo ng Diyos. Ang tinutukoy niya rito ay hindi yung templong literal, kundi templong espiritual na sumasamba doon sa Israel, mga kapatid. Sukatin mo doon ang templo ng Diyos at ang dambana. Ito yung altar, ito yung templo na tinutukoy. At ang sumasamba doon. Ibig sabihin, in the first 3.5, mga kapatid, nakatayo na po yung third temple. Na kung saan, inabutan ng dalawang propita. Tuloy tayong basahin. Sabi niya, at ang lubang na sa labas ng templo ay pabayaan mo. Huwag mong sukatin. Huwag mong pakilaman sila. Kapatid, sapagkat ibinigay sa mga hintil at ang kanilang aapakan 42 buwan ang banal na syudad. 42 months, ibig sabihin 3.5. Na sila po ay magkaroon ng tribulation doon sa bansang Israel. Meaning to say, na bago pumasok, mga kapatid, ang pagpasok ng first 3.5 ay nakatayo na po yung third temple dahil nakita ng dalawang propeta na ang mga spiritual Jewish people ay nagsasamba na doon sa loob ng templong iyan, mga kapatid. Nakuha natin? Kaya sa verse 2, ito po'y tumutukoy sa political Jewish people na maiwan kasama ang mga Hintil for about 42 months or 3.5 months, mga kapatid. So, yan po yung sa loob ng first 3.5. Kaya sa panahon na yaon ay may templo na maitatayo na aabutan ng dalawang propeta, mga kapatid, upang ipahayag sa kanila na si Jesus ang hari na kanilang hinihintay. Dahil hanggang ngayon, ang kanilang pagkilala kay Jesus Christ ay isang propeta lang. Ngunit, pagpasok ng first 3.5, na kung saan ay tinatawag na 70th week of Daniel, ay doon na sasabihin ng dalawang propetang ito ang sitwasyon ng pagkilala nila sa ating Panginoon. Dumaan lang tayo rito, mga kapatid, upang sa ganoon ay mabigyan kayo ng information patungkol sa pwedeng mangyari doon sa bansang Israel sa pagpasok, kung paano, kailan itatayo yung pangatlong templo sa bansang Israel, mga kapatid. Bakit ginamit ng Diyos ang Gog? Ang Gog o yung leader ng Magog ay gagamitin ito ng Diyos. Kaya nga ayon nga dito sa Ezekiel, ay lalagyan niya ito ng hook sa kanyang bibig. So pag ikaw nilagyan ng hook, hindi ka makapalag. Pupunta ka sa hindi mo gustong puntahan. Kung sabihin ng Diyos, puntahan mo ang bansang Israel at girahin mo sila doon, pwede nilang gagawin. At sinabi ng Diyos kay Ezekiel, ihula mo sa leader ng Magog o sabihin mo sa leader ng Magog ang judgment para sa kanya. Sabi niya kay Ezekiel, chapter 38, verse 2. Basahin natin. So, naintindihan natin, mga kapatid, yung kanina, yung ating pong pinag-aralan, para mas maliwanag kung ano po ang pwedeng mangyari. Verse 2. Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog. Si Gog ay yung leader o yung prime minister nila. Sa lupain ng Magog o Russia, na prinsipe ng Russia, sa Misik, Moscow, at sa Tubal, Turkey, at manghula kalaban sa kanya.
At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito'y ako'y laban sa iyo, ugog, na Pangulo sa Rus, Misik, at sa Tubal, mga kapatid. Kaya, yun po yung sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Ezekiel. At verse 10, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangyayari sa araw na yaon. Ito ay kinumpirma uli ng Diyos. Mangyayari sa araw na yaon. Once na nagkaroon na ng tinatawag na Ezekiel 38:30. Pero ang pagkasalita rito ay wala pa. Mangyayari pa lamang, mga kapatid. Mangyayari sa araw na iyon na ang mga bagay na darating ay sa iyong pag-isip. Ano yung pag-isip ni Gog? Meron siyang jealous emotion. Yun ang pag-iisip ng Russia. Bakit siya nagsisilos? Dahil nakita niya kasi yung nangyari kung paano talagang natakot ang mga karatig, mga bansa na nakapalibot sa bansang Israel, kung paano sila po ay natakot na parang ahas na nagtatago sa kanilang mga lungga, mga kapatid. Kaya sabi nga ng Diyos sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangyayari sa araw na iyon na mga bagay ay darating sa iyong pag-iisip. Ibig sabihin, mayroong jealous emotion ang ilalagay ang Diyos sa isip ng prinsipe ng Gog o yung leader ng Gog o yung presidente ng Gog. At ikaw ay magpanukala ng masamang pag-iisip. Yun yung emotion. Yun yung jealous emotion. Dahil hindi siya makapaniwala kung bakit natalo ng bansang Israel ang mga malalakas na kanyang mga kaalyado, brothers and sisters. Nakuha natin, mga kapatid? At si Gog, sabi rito, mag-isip ng masama laban sa Israel. Ito ang jealous emotion ni Gog. At sasabihin niya sa kanyang sarili, kami nga ang susugod sa bansang ito na nananahimik ngayon. Kaya parang kumpiyansa siya, di ba? Sige nga, kami nga ang subok. And verse 8, punta tayo sa verse 8. Pagkatapos ng maraming araw, sabi niya, ay dadalawin ka. Ibig sabihin, ang tiwasay na pumuhay ng bansang Israel ay medyo matagal-tagal siguro. Ipagpalagay natin 1 year, 2 years, so mga gap yan ang ibig sabihin doon. Dahil sa paraan ng pagkasulat dito, after many days, mga kapatid, pagkatapos ng maraming araw, ay dadalawin ka at sa mga huling taon ay papasok ka. Ibig sabihin, 1 taon siguro at pagpalagay natin 6 months or 7 months. Mga kapatid, ibabalik ay papasok ka sa lupain na ibinalik na mula sa paghabol ng tabak. So, ibig sabihin, tinutukoy nito Israel, na napaisan mula sa maraming bayan at sa mga bundok ng Israel na maging laging giba, ngunit nalabas sa mga bayan at sila ay nagsisitang tiwasay silang lahat. Sabi rito, but it is brought forth out of the nation, and they shall dwell safely, all of them. Ibig sabihin, ang Israel po ay nabubuhay na ng payapa, wala na kasing kalaban. Sila kasi ay busy ngayon na nagtatayo ng pangatlong templo. Diba? Yun yung time na pagtatayo nila. Ang pagtatayo ng templo ay hindi doon sa loob ng first 3.5. Hindi yun. Dahil, ayon sa ating pinag-usapan kanina, nang pumasok yung 2 propeta, ay sinugo ng Diyos yung 2 propeta na sabi niya, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang sumasamba doon sa loob ng templo. Meaning to say, maliwanag, kumpirmado na ang templo ay natayo niya sa pagpasok ng first 3.5. Yes. Nakuha natin mga kapatid? Kaya, kailangan din natin ikumpirma sa ating sarili kung gaano po tayo katapat sa ating panampalataya sa Diyos. Kailangan natin sabihin sa ating sarili, sincero ba kaya ako sa Diyos? Manatili kaya ako sa Diyos? Anong mang pagsubok, kaya ko kayang harapin ang mga bagay na ito?
At ganon din sa iniisip na plano ng Diyos patungkol dito sa bansang Russia na ito, na kung saan ay kakawitan niya ito ng pangbingwit o kung saan niya dadalhin ay pupunta doon ang Russia, mga kapatid. Pero iba sa atin. Tayo po ang mga vessel to honor God. Sila yung vessel to dishonor God, brothers and sisters. Kaya mayroon pong dalawang physical na katawang ipinapakita sa ating pong pag-uusap na ito. Kaya, and verse 8, sabi niya rito, sabi ng Diyos, uutusan kitang digmain ang bansang nananahan, tiwasay. And in verse 12, sabi niya, anong gagawin? At kunin ang kanilang pag-aari at isama mo ang iyong mga kaalyadong bansa na may silos sa bayan ko. Mga kapatid, ang Persia, Libya, Ethiopia, Armenia, Togarma. Ayon dito sa Ezekiel 38 verse 4 hanggang 9, mga kapatid. Sabi niya, isama mo na yung kaalyado mo. At pumunta kayo doon. Puntahan niyo yung bansang Israel na namumuhay ng payapa. Mga kapatid. Diba? So, ang kanyang kalaban, kaya yung Persia ngayon na tinatawag na Iran, ay hindi siya po yung player sa digmaang ito. Ginamit lang siya ng Diyos para bang pansindi. Nakuha nyo? Pansindi siya. Pampaliyab. Di ba hindi naman liliyab yun kung hindi mo muna sindihan ng maliit na sindi? At once na iyan ay lumiyab, ayon sa plano ng Diyos, brothers and sisters, hintayin natin kung kailan liliyab ang sinindihan niyang apoy sa gitna ng bansang Israel. Diba? Kaya dahil ang Persia o Iran, hindi yan kasama. Ang kasama niya ay Russia, Libya, Ethiopia, Armenia at Turkey. Yan ang kasama niya, mga kapatid. Na papasok doon sa bansang Israel. Kaya itong Russia, gagamitin lang ito ng Diyos. Dahil galit ang Diyos sa bansang ito. Dahil ang kanilang Diyos ay ibang Diyos ang kanilang sinasamba. At pag ito'y mangyari, na ang Magog ay paparoon sa Israel para digmayin ang Israel, dapat nating maunawaan, mga kapatid, na ang Magog ay instrumento lang ng Diyos para ipakita ang kanyang galit. Yan. So makuha mo? Sinabi rin dito sa sulat ni Ezekiel chapter 38 verse 18. Sige, basa natin. At mangyayari sa araw na yon, ito ay confirmation na naman, kumpirmado na naman ng Diyos, pagka si Gog ay paparoon laban sa lupain ng Israel, sabi ng Panginoong Diyos, na ang aking galit ay sasampa sa butas ng aking ilong. Ibig sabihin, doon niya ipalalabas ang kanyang galit. Once na ito po'y pupunta na ang bansang ito ng Russia, Persia, Ethiopia, Armenia at Turkey. Sabi ng Diyos, doon ko ipapakita ang galit ko sa harap ng bansang Israel at sa buong mundo, brothers and sisters. Tamo, mga kapatid? Kaya, sa Diyos wala po tayong magagawa talaga eh. Dahil siya nga yung potter at tayo lang ang clay. So dahil tayo ang clay, ay kaya niya ikang itawag nito, i-moldy sa hindi magandang pagkagawa o sa magandang pagkagawa. Kaya ang kailangan mo lang, dahil wala tayong magagawa sa Diyos, kailan kang sumang-ayon kung paano ikaw minumuldi ng Diyos. Kapatid, anong paraan ka minumuldi ng Diyos? Saan siya magsisimula para ikaw ay muldihin ng Diyos? Maaring sa iyong attitude, maaring sa iyong mga emotion, or maaring kung paano ka gumagalaw sa iyong environment. Alam ng Diyos
kung paano tayo imomolde ng Diyos. Bakit niya tayo imomolde, brothers and sisters? Dahil mahal tayo ng Diyos. Yun lang naman ang pinaka-final na bigyan natin ng pag-iisip. Yun ang ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. And verse 21, mga kapatid, punta tayo sa verse 21. At aking tatawagin sa lahat ng aking mga bundok ang tabak laban sa Kanya. Sabi ng Panginoong Diyos, ano yung tabak na tatawagin ng Diyos? Laban sa bansang Russia na susugod doon sa bansang Israel. Sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay maging laban sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, mapapansin natin dito sa ayon sa kanyang pagkakasalita, sila mismo ang maglalaban, mga kapatid. Parang nauulol sila sa panahong iyan. Dahil kontrolado nga sila ng Diyos Wala silang magagawa na akala niya kalaban yung kanyang pinaputukan. Yun pala, magkasama lang sila. Yun yung tabak na tinutukoy ng Diyos. Na sa araw na yon, ang lalaki ay maging laban sa kanyang kapatid. Verse 22. At ako'y makipaglaban sa kanya sa pamagitan ng salot. So hindi lang yun ang tabak. Sa pamagitan ng salot at ng dugo. At paulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng malalakas na ulan at ng malaking granizo at ng apoy at ng asopri. Yan ang tinatawag na dilubyo na haharap sa mga eroplano, jet fighter ng Russia, sa mga sundalo dyan sa baba, kapatid, ay yun po ang gagamitin ng Diyos para sila po ay mamatay, mga kapatid. Ito yung mga kalamidad na sasalubong sa kanila. At sa mga kalamidad na ito, sila ay mabubuwal sa bundok ng bansang Israel, brothers and sisters. Ayon sa Ezekiel 39 verse 4 and 5, ay basa. Ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel. Sino yung tinutukoy niya? Bansang Russia. Ikaw, ang lahat mo mga pulutong at ang mga bayan na kasama mo, aking ibibigay ka sa mga mandadagit na ibon, sari-sari, at sa mga hayop sa parang upang lamunin ka. Sabi ng hula dito. Verse 5. Ikaw ay mabubuwal sa patag na parang sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoon. Ito ay kinumpirma uli ng Diyos. Ikaw ay mahuhulog sa bundok ng Israel. Ibig sabihin, hindi pa sila nakarating doon sa talagang city. Doon lang sa bundok sila. Sinugod ng kalamidad, natural calamity, ang siyang papatay sa mga maraming sundalo na parang ulap ang kadami, na didilim ang kaulapan sa bansang Israel. At mga kapatid, ang lalaban doon ay hindi ang Israel, kundi yung Diyos mismo ang makipaglaban sa kanila, mga kapatid. Ito ang judgment ng Diyos na magpanginig sa buong mundo, brothers and sisters. So once na nangyari yan, ay manginginig ang buong mundo. Ano kaya ang nangyari? Bakit hindi narating ang mga bansang ito na sumugod sa bansang Israel? Siyempre, naka-televise, mga kapatid, yung panahon yan. Makikita pa natin. Nakaka-televise yan. Ayon dito sa Ezekiel, chapter 38, verse 19. Basahin natin. Ito po ay totoong mangyayari. Kayo lang ay inilalarawan lang natin dito ang kanya pong larawan kung paano po mangyayari ito sa panahong darating. Verse 19. Sabi niya, sapagkat ang aking paninibugo at galit, puot, ay nagsalita ako. Tunay na sa araw na iyon ay magkakaroon ng malaking panginginig sa lupain ng Israel. Ibig sabihin, manginginig ang lahat, mga kapatid, nang makita
yung judgment ng Diyos. So ang Israel mismo manginginig dahil sa nangyari din sa mga bansang itong na malalakas, yung Russia. Kita mo pag sumugod para daw like a cloud in the sky na didilim sa bundok ng Israel, mga kapatid. Kaya yung judgment ng Diyos na yan, mga kapatid, ay nakakapanginig. At sana iyan po, mga kapatid, ang siyang bigay sa atin ng patuloy na desire na manatili sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung mga bagay sa mundong ito ay lilipas lang. Ang literal ay mayroong hangganan, pero yung spiritual ay eternal, walang hanggan. Alam ba ang piliin mo? Yung mayroong due time na hangganan or yung walang hanggan, mga kapatid. So, ikaw lang naman ang mamimili yan. So, anong mangyari ngayon sa mga namatay doon sa sa bundok ng Israel? Ayon dito sa Ezekiel sa chapter 39 verse 11, ay ganito ang kanyang sinabi. At mangyayari sa araw na iyon, na ako'y magbibigay kay Gog ng dakong pinakalibingan sa Israel, ang libis nila na magsisidaang patungo sa silanganan ng dagat, at pagdelikatan nilang daanan at doon nila ililibing si Gog at ang buo niyang karamihan, at ang kanilang tatawagin ito na libis ng Hamon Gog. So mayroon palang paglilibingan ang mga namatay, kapatid. Yung namatay na yan. At ilang buwang ililibing yung mga patay na yan, kapatid. Ilang buwan. Verse 12. Sabi niya, and 7 months shall the house of Israel be burying of them, that they may cleanse the land. So 7 buwan, mga kapatid, ang paglilibing ng mga namatay. So, ibig sabihin, napakarami. Ilang libo kaya yan ang nailibing. Verse 13. At sila ay mga glibing ng buong bayan ng lupain, at magiging sa kanila ay kabandugan. So, mawi-well known ang bansang Israel dahil kita mo maglilibing sila ng patay sa loob ng 7 buwan. Sa araw na yon ay ma-glorify ang Diyos. And that day that I be glorified, said the Lord God, mga kapatid. At verse 14, magkakaroon ng employment. Mag-hire ng mga Pilipinong maglilibing, mga taga Hong Kong or taga Vietnam, kung saan-saang mga bansa yan. Sabi pa rito, and they shall sever out men of continual employment passing through the land to bury with the passenger those that remain upon the face of the earth. So, ibig sabihin, mayroon pa palang employment sa panahong iyan. Tamang-tama, mag-apply pa kayo. 7 months ang paglilibing niyan. Mahal ang bayad ng Israel. 7 buwan. So alam ba niyo kung gaano karami sundalong maiwan sa pangkat ni Gog? Only 6 part lang ang maiwan. Bakit nag-iiwan siya ng 6%, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Bakit siya nag-iwan ng makabalik, mga kapatid? To testify the work of God. Ezekiel 39 verse 21. Sabi niya, at aking pararatingin ang aking kaluwalhatian sa mga bansa. Ibig sabihin, buong bansa. Ang aking kahatulan na aking inilapat, at ang aking kamay aking binuhat sa kanila. Sa gayoy, malalaman ng sambayan ni Israel na ako ang Panginoon na kanilang Diyos mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung nangyari pa lang pala doon sa Ezekiel 38 war na yan, mga kapatid, ay upang ipaalam sa buong mundo ng Diyos ng Israel ang may control sa mundong ito, mga kapatid. Hindi yung mga political system,
kundi sa spiritual ang pinag-usapan dito, mga kapatid. Di ba? Kaya at this moment, mga kapatid, papasok sa eksena ang man of peace to declare peace covenant. Bakit papasok si man of peace dito? Dahil sa pagkakaalam niya, kailangan siya ng buong mundo para sa pangkapayapaan, mga kapatid. Ayon kay Daniel, chapter 9, verse 27, ay ganito po ang kanyang pagkasabi. So, hindi natin lahat babasahin yan. Kukuha lang tayo dyan na para, yung portion na para dito sa man of peace. And he shall confirm the covenant with me for 1 week. Ibig sabihin, yung isang linggo na yan is 7 years or yan ang tinatawag na 70th week of Daniel.